Hello, beautiful soul. Welcome back to my channel. It's my channel from Japan, Kawan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong energy this week. Tandaan nyo, maaaring ito is nangyari or mangyari pa lang or vice versa. Energy ni Cancer. 20 to 26. Okay. Sana nakita ko dito, energy mo this week, you're trying hard and effort. Magbibigay ka ng effort and hard work sa iyong pamilya, sa iyong mga kapatid, sa kasamahan sa trabaho o sa trabaho mo man yan. Yan ang nakikita ko dito. Magkakaroon na kahit na minsan, handin yung sitwasyon na nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan sa parte na yon, handin pa rin yung ibinibigay mo pa rin yung best mo sa kanila. No, magkakaroon pa rin ng good relationship at the end, no, sa nakikita ko din. Also, sa iba naman sa inyo, may mga mariremanizing kayo or maaalala kayo na tao from the past. Paring kapatid mo, karelasyon mo, tao na nakakonek sa'yo. Kaaring kaibigan, magulang, kung ano man yan, na maaring namimiss mo o maaalala mo siya. Ano ang parating kay Cancer? Bakit po? Tapos na po to. Ano pang ano nito? Oh, okay. Okay. Sa nakikita ko sa ito, ang parating sa'yo, iba sa inyo is may isang sitwasyon sa buhay mo na maaring tumigil. Yun ang nakikita ko. Or malalack of direction ka, para may mga iisipin ka. You're mabibeing stuck ka sa mga bagay o sitwasyon na mangyayari sa'yo this week, no? Sa iba sa inyo, general reading tayo, ha? Yung iba sa inyo, ang nakikita ko dito is may mga, there's a burden kasi. There's a burden happen sa buhay mo. May mga situation na hindi siya magiging stable or hindi siya stable. Maaring iba sa inyo is meron kayong mga i-release o bibitaw kayo sa isang sitwasyon o i-let go nyo yung isang sitwasyon this week. Halimbawa, if you are a sadness, hindi ka na magiging sadness, mag-going toward ka na lang sa happiness or going toward to a future. O kaya, meron kang mga hindi na pagkasunduan sa isang tao, maaring mas pipiliin mo lang na maging peaceful, i-let go mo na lang yung galit na yon o yung pain na yon o yung situation na yon. Then you look to the future. May mga pagbitaw o paglaya o i-release mo yung sarili mo. Halimbawa, isa rin yung kung ikaw is tinatamad, ay basta anak, maaring mas this time hindi ka na magiging tamad o magsisipag ka na more, no? And yung iba naman sa inyo, losing something valuable sa buhay mo. May mga sitwasyon na hindi magiging maganda sa iba. Maaring ito is a part of the family. Maaring naka-connect siya sa'yo, no? Sana walang na-confine or walang nagpapa-hospital o nagpapadoktor. May nakita kasi akong ganun. Also, may iba sa inyo is maaring malaglagan kayo ng mga mawalan o malaglagan kayo ng mga importanteng gamit, no? At meron din ako nakikita sa inyo na pagnanakaw. Kaya mag-ingat kayo. May nakikita rin ako dito na maaring may tutulungan ka or may tutulong sa'yo. Yun nakita kong parating sa'yo. Yung iba sa inyo, yun nga, sabi ko sa inyo, mailelet ko na kayo, diba? Parang pag-release ng mga situation mo sa buhay mo.
Merong iba dito, ang nakikita ko dito, meron daw kayong ginagawa na isang sitwasyon sa buhay mo na nagsasakripisyo ka na pointless, na parang walang kabuluhan. Ah, halimbawa may karelasyon ka, halimbawa lang to ha, may karelasyon ka. Yung karelasyon mo napakasakim. Kumbaga, ikaw yung nagiging very patient sa kanya. Parang nagsasakripisyo ka sa kanya na inihintay mo na magbago siya. Pero it's pointless daw. Na this is the time na kailangan mo ilaya yung sarili mo. Na kailangan mo na siya i-let go. Any situation, sa pera man yan, sa relationship man yan, sa trabaho man yan, friend mo man yan, kung saan man yan. Ano dapat iwasan ni Cancer? Ano po to? Anak, basang-basa ka na ka. Okay. Okay, iwasan mo daw yung isang sitwasyon na magbulag-bulagan. Na alam mo naman sa sarili mo kung ano yung tama o mali, no? Iwasan mo yun. Iwasan mo yung pikit bulag ka lang o alam mo naman yung tama hanggang ka pa rin. Iwasan mo yung pumasok ka sa isang relationship na hindi ikaw yung pinapahalagahan, na umuiwas ka sa isang tao na gusto ka lang niyang gawing option, or as a relationship na maraming relationship kaibigan, kasamahan sa trabaho, karelasyon, any relationship, any foundation, no? Yun na nakikita ko, umiwas ka dun sa mga sitwasyon na ganun, na ipapasok ka sa third party or gagawin kang option or gagawin ka, kapag nahandyan ka lang, kailangan kita. Yun, iwasan mo. Iwasan mo rin yung magbulag-bulagan. You need to focus more to yourself. Iwasan mo yung maging masyado ka-emotional o handin yung sitwasyon na you need to decide this time at kailangan mong gamitin ngayon yung iyong mind at intellect when it comes sa mga decision making mo this time. Kung ano man yung mangyayari dun sa sitwasyon na yun, you need to accept kasi lesson yun. And syempre, sinasabi rin dito na kung kailangan magsalita ka as long as alam mo na tama ka. Yun. Tingnan natin ang love mo. Kailangan sa'yo, may mga bagay o sitwasyon ka na kailangan mong baguhin. Na kailangan mong, you need to focus more to yourself. Kailangan mo ngayon ng clarity this time sa mga gusto mong i-pursue o sa mga gusto mong decision at this time. This is the time na rin. Yun na, you need to decide. Labi sa lahat, magulang, kapatid, anak, karelasyon. Yung card mo, nagbabaliktaran. Okay. Okay, when it comes to a love, maaaring kung ikaw is in a relationship or in a situation na nagkahiwalay na kayo nitong tao na to, maaaring itong tao na to, naging cold siya or vice versa tayo, naging cold siya sa'yo, nagkaroon dito na sitwasyon na tiniis mo yung relationship na to, no? Nagtimpi ka kasi maaring gusto mo siya, you try to balance yung relationship na to. Kumbaga, naging mas more on patient ka or vice versa tayo. Pero dumating yung time talaga na it shattered this love. Ibig sabihin, hindi ka pala niya mahal o walang pagmamahal na naganap, no? Maaring pinasakay ka lang niya sa gusto niyang sabihin sa'yo, sa mga salita niya, no? Na naloko ka lang talaga niya dito. Kumbaga, wala naman talaga siyang plano sa'yo itong taon na to, or handling talaga yung situation na wala siyang idea na ikaw yung iko-commit niya until the end. Kumbaga, hindi ikaw yung tao na hinahanap niya. O ikaw to vice versa tayo, hindi ikaw yung tao na hinahanap niya, na makakasama niya sa buhay niya hanggang sa huli. Kasi this relationship talaga is more on nag-shatter sa sadness, unfulfillment, itong situation na to, nagkaroon ng negativity, yun.
Maaaring nagkaroon ng isa sa inyo naging very defensive, isa sa inyo nagkaroon ng hindi magandang pagsasalita, ano? Yun ang nakita ko dito. Maaaring nabastos ka niya, maaaring may mga nasabi siya na words na hindi maganda, or maaaring ikaw rin. Yun ang nakita ko. Tingnan natin ang iyong money. Isa sa inyo naging paranoid, ganyan. Kasi ano may nagsisinungaling dito Lahat ng sinasabi niya kasinungalingan. Napaniwala ka niya sa gusto niya sabihin sa'yo. Okay, when it comes to your money, ang nakikita ko sa dito, alam mo yung point na kapag meron ka, ibibili mo yon. Kumbaga, paggastos, no? Sa nakita ko. Kumbaga, siguro iba sa inyo magastos, ganyan. Marami kayong gustong bilhin, marami kayong binibili, o hindi yung sitwasyon na alam mo na meron ka naman, binibili mo pa. Ganon. Halimbawa, hindi ko kasi nakita yung growth. Halimbawa, meron ka ng cellphone. Diba? Halimbawa lang to, may cellphone ka. Pero yung cellphone mo, hindi naman siya sira. Diba? Gusto mo lang siyang i-level up. Yun. Kumbaga, meron naman ka, bakit ka pa bibili? Yung mga ganon. Yun. Kumbaga, hindi mo siya gaano na pag-iisipan. Maigi. Kung kailangan ba yun, dapat ba yun, o need ba yun. Mas more na lumalabas kasi yung pera mo this time, ano. And this is the time to start a new beginning when it comes to kailangan mo mag-focus, no? Kailangan mo magkaroon ngayon ng mga bagong plano, strategy, or you need to sacrifice para mag-umpisang muli na mag-ipon ng pera, or you need to value your money. Kung mga dapat ikat, ganyan, finish mo, o i-let go mo yung mga dapat hindi magagandang gawain mo, or any situation para maging maganda yung takbo ng buhay mo, no? When it comes to money. Kasi ang nakikita ko dito is magulo or palabas kasi siya sa nakikita ko dito. Maaring hindi mo na pag-iisipang maigi when it comes to paggastos. Any opportunity po para kay Cancer pa. Okay, when it comes to opportunity, ang nakita ko dito, mayroong tao dito na maaring this a new person, or maaring karelasyon mo siya. There's an offering of love, ako nakikita dito, or someone want to commit sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Pero dito kasi is a lovers yung iba. Maaring yung iba sa inyo is you're thinking pa rin sa the past, pero may bagong dumarating kasi sa nakikita ko dito, no? May bago pa rin naman parating sa inyo. Kaya, nasa sa inyo na yun kung sino yung pipiliin nyo, yung bago o yung luma. And also, sa nakita ko rin dito sa iba sa inyo is there's an offering. Ako, nakikita dito na maaring makaka-receive ka ng communication sa iyong magulang, maaring sa tatay mo, or sa asawa mo to, no? O karelasyon. Yun. Maaring may offer siya sa iyo Maaring bibigyan ka niya ng pera, or hihingi ka sa kanya ng pera, or tulong. Ito. Oo, may tulong. Or maaring kapatid mo na babae. O kakilalang babae kasama sa trabaho. Yun ang nakita ko dito. And also, sa nakita ko dito, may tao dito na maybe, siguro ikaw to, no? Or kung kayo nagkahiwalay ng karelasyon mo, tandaan mo palagi tayong vice versa. Minsan kasi vice versa. Kasi ang nakikita ko dito, may tao na gusto niya uling magkaroon ng development in this relationship. Or may tao, or kung this is a new person, ang tao na to hindi siya nagmamadali.
gusto niya dahan-dahan as long as magkaroon ng magandang development sa inyong dalawa. Pero kung this is the past, kasi dito sa kasi medyo yung past na to, pero may bagong kaparating nga, pumili ka na lang kung bago o luma ang gusto mo. No? Yun. Advice. Maaari iba sa inyo, meron kayong kausap by the internet or social media, no? So, nakita ko dito. Yung mga biglaang mangyayari sa iyo, ah. Okay, ang advice sa'yo, sinasabi to, start a new beginning into your life. The decision is in yours. May mga sitwasyon na kailangan mo na abandonahin, may mga sitwasyon na kailangan mo i-let go, may mga sitwasyon na kailangan mong mag-transform o i-change yung mga decision. Kailangan magkaroon ka ng self-evaluation sa buhay mo. Let go the past because it's done. No, sinasabi rin dito na this is the time to sa iyong decision making. No, sa nakikita ko dito. Sinasabi rin dito na mag-focus ka to a new journey or new beginning sa buhay mo this time. Finish the unfinished. Kailangan, opportunity man yan, love man yan, and any aspeto ng buhay mo ang nakita ko dito. You need to begin of a cycle or you need to end something into your life na kailangan, kung hindi man siya mag-end, i-change mo yung mga plano mo, no? O i-change mo yung mga decision making mo sa nakita ko dito. Kung hindi mo siya ma-let go. Tandaan mo, you need to learn from the past and look to the future. Arigatou namaste, God bless.